cellphone. Lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Yung may nabo. Lakas ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Na-record na wala. Sabi-sabihin? O sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga. Binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos pinasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidi na si Marcolita pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi masaya. Wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang ang nakalagay doon na ayaw mo dapat normahan. At hindi naman ako ang gumawa ng statement na yun. Sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano mo. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi. Nasa ano yun. Parang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 24. Number. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yun. Ibang version yun. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Ba, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo. Wala nang maggugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Han, Kaya nga. sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa iyo ng nakaraan. Gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna marigang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Akong sakali man, pabantayin mo lang sila doon kung may hearing ng korte, pabantayin mo na lang sila sa city. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi, pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin. On injustice. Diyan sa House of Representatives, at may probable cause daw
sabi nila ang complaint, no, laban kay Vice President Sara Duterte. Well, we are not surprised. Hindi po nagugulat o hindi nagtataka ang ating bigwas ng Agila program na ganun nga po ang patutunguhan ng circus at ng drama at gimmick ng operations demolition job laban kay Vice President Sara Duterte na nagmamaskara kunwari na isang impeachment proceedings. Okay? So pag-usapan po natin ang mga kaganapan doon at ang mga reaksyon na rin ng mga mamamayan. Pero bago po diyan ay nagpalabas na rin po ng isang malinaw na desisyon ang Korte Suprema. 14-1, no? Ang desisyon, ang Korte Suprema ay nagsasabi na ang petisyon ng forthwith, no, mga kababayan, ay hindi po nangangahulugan na ura mismo ang gagawin ng Senado. Depende po yan case to case sa diskresyon ng Senado ayon sa kanilang paglalatag ng mga pangangailangan para i-convene ang impeachment court. So hindi ko mo halimbawa Lunes, pagkatanggap nila ng Lunes ng transmittal of the impeachment court proceedings ng kanilang transmittal pala of the articles of impeachment, ura-urada ay mag-convene sila ng impeachment court. Halimbawa, may question pa ang mga senador dahil nakabinbin po ang petisyon for review and certiorari sa Korte Suprema. May kaakibat po sa usapin ng impeachment court o ng impeachment articles na nais isampa sa impeachment court sa Senado. May pending question pa. Pwede bang isasantabi at ibaliwala yon ng Korte Suprema o ng Senado ang nakabinbin na usapin sa Korte Suprema? Yun po. Marami po ang mga, yung atat na atat, no? Basahin ko lang itong social media card na kumakalat sa social media. Breaking news, no? Kaninang hapon to. Supreme Court ibinasura ang petisyon na piliting mag-convene ang Senado sa impeachment ni VP Sara Duterte. We're talking about the impeachment attack na hindi na nagtuloy-tuloy at lubusang na ibasura ng Korte Suprema last year. Ito po yung minadali at may bahid ng maniobra sa panunuol, pandaraya at pambabaluktot sa tinatawag po na prinsipyo ng due process of law, equal protection of law, at ito po nga ang usapin ng sa calendar days of session and then yung pag-require ng kopya ng committee report ng House Committee on Justice, plenary debate and plenary deliberation, all of those ay isinantabi at tinapakan po ng 19 Congress. No? Kaya may inilarga nila at niraratsada nila noon ang pag-convene ng impeachment court. Kaya minadali nila tambaluslos, no? Tambaluslos tuloy. Sa utos at kumpas ni Marcos, naiakyat na sa Senado para mapipilitan ng Senado na mag-convene sila, ang Senado, bilang impeachment court. Ayun, ay nagkaroon ng debate doon, no? At ang presidente ng Senate noon, si Senate President ngayon ay nasasalang din sa mga kontrobersya sa aligasyon ng pagkakasangkot sa flood control anomalies, si Chis Escudero. Ang kanyang posisyon ay magkakaroon muna ng pagkakaisa at paglilinaw sa mga pending questions sa Supreme Court at pati po dito sa usapin ng calendar of session and calendar of priority ng Senado kasi naabutan po yon ng break ng official session ng Congress noong Pebrero 2025. Ngayon, may mga atat na mga puwersa. Halimbawa, ang grupo ng Akbayan, ito yung mga hilaw na komunista na nag-aaktong komunista din
kunwari at makakaliwa pero wala silang armadong grupo ng teroristang NPA. Kaya hilaw na komunista ang tawag sa kanila. Ayan, no? Sinabi ng Korte Suprema na en banc ito, ito na yung buong collegial body ng Korte Suprema nagtipon, mga hukom o maestrado, ay sabi dito na walang sapat na batayan upang gamitin ang mandamos laban sa Senado. Pag sinabi pong mandamos, ibig sabihin yan, mga kababayan, ay mamanduan at uutusan ng korte ang Senado o anumang sangay ng gobyerno na ipatupad ang isang function like impeachment court na i-convene. Yan po ang matter at hand during that time. At isang kapwa sangay ng gobyerno na may sariling kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon, with the Supreme Court referring to the authority of the Senate as an exclusive institution defined by the Constitution na siya ang pwedeng magsagawa ng kapangyarihan bilang impeachment court at magsasagawa ng paglilitis at paghahatol patungkol sa usapin ng impeachment complaint sa sino mang impeachable official. And by the way, wag nating kalimutan, ang impeachable officials ay Presidente, Vice President, and then ang mga Supreme Court Justices. Hindi po yung kasama yung Regional Trial Court Judges. Tapos yung COMELEC Chairman at COMELEC Commissioners, dahil ito ay constitutional body. Ang Ombudsman, constitutional body din. Ang Commission on Audit, constitutional body din. Yan. At pati po ang Civil Service Commission. Sila po yung mga sakop ng pagiging impeachable officials. So, ang sinasabi ng Korte Suprema na hindi pwedeng manduan ng Korte Suprema at itakda ang pagtatalaga kung ano ang definition ng forthwith o agad o agaran o immediately sa konteksto po ng pagbubuo at pagkilos o pag-usad ng impeachment court ng Senado. Hindi mo pwedeng idikta yun, sabi ng Korte Suprema. Nasa sa desisyon po yan ng mayoriya ng pamunuan at bumabalangkas o bumubuo ng Senado kung sila ba ay magtatakda ng kanilang kalendaryo patungkol sa kailan magbubuo at kailan manunumpa bilang mga impeachment court at impeachment court judges ang mga senador. Hindi ura-urada yon na kapag na-transmit at na-receive ng Senate Committee sa Senado, kung ano man po ang ipinadala ng House of Representatives patungkol sa transmittal of articles of impeachment, for that matter, laban kay Vice President Sara Duterte, hindi po nakatakda at nakasaad na ura mismo mo gagawin. Yun ang sinabi ng Korte Suprema. Depende yon case to case on the level of the Senate exclusive determination of their own calendar of dates and schedule regarding impeachment proceedings. So walang takda yon. Pwedeng isang linggo matapos ang transmittal, pwedeng pangalawang linggo, pwedeng pangatlong linggo. Basta hindi deliberate o sinasadyang i-delay. At wala namang malicious attempt on the part of the Senate na pigilan o hindi gawin ang kanilang mandated by the Constitution na duty to convene itself bilang impeachment court at pangasiwaan ang paglilitis at paghahatol sa sinumang nakasalang sa impeachment complaint na impeachable official. So, walang kalendaryo at walang sinasabi 3 days after upon receipt or 30 days upon receipt, depende case to case sa magiging desisyon ng kapulungan ng Senado. At hindi pwede yan i-interpret ni Risa Hontiveros lang o interpret ni Dilima, ni Trillanes o interpret ni Luistro o sino man o mga nagpapakilalang eksperto sa legal analysis ng mga
Dean of the College of Law. Nagsalita na po ang Korte Suprema. At ang sabi ng Korte Suprema, the word in the provision of the Constitution referring to forthwith pertaining to the authority and function vested by the Constitution to the Senate, it cannot be fixed and determined na ang magtatakda ang Korte Suprema. And then pipilitin ang Senado na dapat 3 days after, ganito ang interpretation ng forthwith. Ang sabi ng Korte Suprema, nasa sa kapangyarihan po ng kapulungan ng Senado kung yan ay kanilang gagawin o hindi. Kaya ito, sinasabi ng Korte Suprema, forthwith. Ano nga bang ibig sabihin nito? No? Palaki-lakihan siguro natin ito para makita ng ating mga kababayan. Ayan, ang konti. Hindi ito nangangahulugan na ngayon na o instant. Maari itong gawin sa loob ng malinaw na takdang panahon, depende po sa sitwasyon na pinanghahawakan ng Senado. Ayan. So pwedeng 1 linggo, 2 linggo, pwedeng 1 buwan. May laya ang Senado na nabibigyan ng konstitusyon sila ng diskresyon upang ilatag ang preparasyon sa pre-trial at trial procedures. Pati po ang rules of the impeachment court. So hindi mo pwedeng itakda yan na sundin nyo to dahil itong interpretation ng Korte Suprema. Only the Senate as an exclusive and unique entity provided by the powers of the authority of the Constitution ang makakapagsagawa ng trial procedures, schedule and calendar of activities nila sa impeachment court at kailan nila ipapatupad ang mga kalendaryo ng gawain sa kanilang pag-convene bilang impeachment court. That is exclusive to the Senate. Pag sinabing exclusive to the Senate, magpupulong sila at pagdedesisyonan nila according sa mayoriya na pagsasagawa ng desisyon ng Senado. Hindi lamang ng Senate President o ng sinumang opisyal, kundi buong kapulungan ng Senado ang magtatakda ng panahon. Ang magtatakda kung saan at kailan nila gagawin ang kalendaryo ng impeachment court. Kahit pa na may salitang forthwith. Ang sinabing forthwith po ay depende sa desisyon, depende po sa discretion of authority, and depende sa priority of calendar of days kung ano ang nararapat na sa tingin ng Senado sa kapulungan nila, yun ang itatakda partikular sa bawat impeachment court at impeachment proceedings na hindi dinudulog at iniaakyat sa Senado. Iwasan ang hindi kailangang delay, undue delay. Bagamat diskresyon ng Senado, hindi naman din dapat na parang sinasadya nila na i-delay. Pero kung mayroon pong primary issues na dapat i-resolve, hindi po pang didelayan. Halimbawa, pag iakyat, academically discussing this, iakyat at iraratsada sa Senate ang impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte sa kasalukuyan. Ito pong ginawa ng House of Representatives kanina ng Committee on Injustice. And then pagpupulungan nila sa Kongreso, for example, next week, ura-urada nilang tapusin and then iakyat or i-transmit sa Senado. Nangangahulugan ba na automatic mag-convene ang Senado at mag-set ng trial bilang impeachment court? Hindi po. Ang sabi ng Korte Suprema, depende sa kapulungan ng Senado kung ano at kailan ang kanilang itatakdang panahon at mga schedule of calendar of activities patungkol sa sinasabing forthwith na desisyon nila bilang impeachment court. Halimbawa, may mga senador na mag-raise ng primary issues ng pagkakabinbin sa Korte Suprema ng usapin kung lumabag ba at nagmalabis sa kapangyarihan at nagiging baluktot ang paggamit ng otoridad ng House Committee on Justice at ng House of Representatives patungkol po sa mga ginawa nilang paglabag sa Bank Secrecy Law, sa Anti-Money Laundering Act, sa kanilang ginawang mga hindi na po nararapat na gawain like fishing expedition
na parang sila na nag-i-improvise at nangangalap ng ebidensya instead na mag-evaluate lang at mag-facilitate ng impeachment complaints, sila na ang nagpo-provide at nag-i-improvise ng mga kunwari ebidensya na gagamitin ng complainants dahil kulang o wala ang mga ebidensya. Well, that is a constitutional and justiciable issue. Pwede bang gawin yon? Yan ba ay hindi pagmalabis at pangbabaluktot sa otoridad at kapangyarihan? So kung mayroong pending issue na nakabinbin sa Korte Suprema, kahit na hindi pa ito nare-resolba, in which kapag nagdesisyon ang Korte Suprema, maapektuhan po ang status ng impeachment Part 2 operations na ito laban kay Vice President Sara Duterte na isinagawa sa House of Representatives, pwede bang sabihin ng Senado at pagdebatehan nila, antayin natin ang desisyon ng Korte Suprema, susulat tayo sa kanila kung pwede ba 15 days or 30 days mag-aantay ang Senado kung anong tingin ng Korte Suprema patungkol sa nakabinbin na usapin related to impeachment question, which are also at the same time pending upon the declaration and convening of the impeachment court at the Senate. Pwede bang hindi kaagad magkaroon ng pagbubuo ng Senate Impeachment Court o magbubuo man sila ng Senate Impeachment Court ay hindi mo na mag-proceed ang trial? Pwede po. Kasi nga mayroong primary issues at mayroon pong constitutional question na nakabinbin sa Korte Suprema. And it will be not only lack of courtesy and protocol of observance of interagency, interinstitutional relations among agencies and branches of government, kundi yan din po ay usapin patungkol sa batas. Sapagkat may epekto po ng pagiging isang batas o kautusan sa batas ang magiging hatol ng Korte Suprema patungkol sa question kung nilabag ba ang Bank Secrecy Law, nagkaroon ba ng fishing expedition at ginamit ba ang Anti-Money Laundering Council para sa kabulastugan at katarantaduhan patungkol po sa pagdurog kay Sara Duterte gamit ang maskara ng impeachment process at the House of Representatives. These are questions which are constitutional and real justiciable issues which require the Supreme Court to act and decide at ang desisyon na yan ay binding to all, with an effect as an order of court and order of law. Pwede bang ibaliwala yan ng Senado para dahil lamang sa forthwith na ito, na dapat ora mismo at instant noodles type, luto kaagad ang impeachment trial? Hindi po. Sinasabi ng Korte Suprema, discretion ng Senado. Kung gagawin nila o hindi, pero hindi yan ibig sabihin, ang forthwith ay instant noodles type na desisyon. Ayos? Moot in academic na ang usapin. Of course, tapos na Naibasura na po ng Korte Suprema yung binaloktot at puno ng panunuhol at pandaraya na impeachment operations last year. At ngayon, inuulit nila sa mas malala pa na mga hakbang, mga kababayan. So, saludo tayo sa Korte Suprema sa pagkakaroon po nito ng paninindigan na iayos ang desisyon patungkol sa petisyon na ang forthwith ay hindi nangangahulugan ng instant noodles type na pagkilos o instant agad-agad ora mismo ura-urada. Depende po sa Senado, case to case, situation na basis po, ang kapulungan ng Senado ang magtatakda ng kalendaryo ng forthwith at mga schedule nito may kaugnayan sa impeachment operations pertaining to the convening of the Senate bilang impeachment court. Ayun, malinaw na, tinuldo ka na po ito, mga kababayan. Bago po ang iba pa nating mga social media card commentaries, ay balikan po natin ang nangyari kanina, pansamantala doon sa House of Representatives Committee on Injustice. Okay? Ipending muna natin ang iba pang mga social media cards na gagamitin natin. Magbibigay muna tayo ng pananaw din patungkol sa nangyari kanina sa House Committee on Injustice na pinamumunuan ng malitagang leader nila, malitagang leader talaga, na nagngangalan kay Luistro. Una, edi nag-attempt sila na buksan o may mga nag-propose na buksan ang tax receipts na nakalagay sa box galing sa BIR or Bureau of Internal Revenue. Kaya po, sa isang pagpapahayag na ginawa ni Congressman Paulo Marcoleta doon sa panel
ng House Committee on Injustice. Sinabi niya, hindi ko po kayo pinipigilan, Madam Chair. Hawak ninyo ang bit, di ba? Hawak mo. Sabi ng kanta, wag mong bitawan, wag niyo yung bitawan yung box. Kasi po, ang konteksto niyan may naunang pahayag si BIR Commissioner Charlito Mendoza na pwede lamang mabubuksan ang mga information which are confidential and private personal to the matters pertaining to the privacy of the person, like kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa. Nang walang court order, gagawin mo yan kung malinaw na ang purpose ay legislative agenda or for purposes of filing or amending a law. Ang ang House Committee on Injustice ay hindi po gumagawa ng batas. Pinoproseso nila ang impeachment complaint. Magkahiwalay po 'yon, no? And the trial of facts and evidence and information and testimony, all other matters related to the proof or non-approval of testimony or materials na kailangan sa impeachment complaint, yan ay pinipresenta po doon sa Senate Impeachment Court. Hindi yan pwedeng gawin diyan na parang magkakaroon ng parang court na rin, mini court, kangaroo court nga itong House Committee on Injustice. So hindi yan purely legislative purpose kung bulat-latin at ilaladlad ang mga tax receipts na ito which are confidential and private and personal in nature, attending to the basic rights to privacy of the individual. Hindi mo pwedeng labagin yan at bulat-latin ang mga tax receipts payments na ito at mga BIR documents kasi yan po ay mayroong bigat ng data privacy protection. At the same time, bawal po gawin yan dahil treated as confidential information po ang mga tax, income tax return, tax payment receipts, and other related official BIR transactions ng isang individual. Okay? O ng isang korporasyon o ng isang kumpanya. Yun ang sabi ng BIR Commissioner Charlito Mendoza. At pangalawa daw, kung hindi man ito gagamitin sa isang malinaw na legislative purpose, ay dapat ito ay, kung titingnan siya, other than the legislative purpose, like impeachment determination of probable cause, hindi gawin na lang sa executive session. Bakit kailangan na ito ay ipakita sa media in full coverage the way itong tarantadong Anti-Money Laundering Council led by Ronel anong pangalan niya, Binaventura, at ang kanya mga alipores at pati na itong sila Luistro ay ginawa nilang iladlad ang mga hindi naman conclusive at hindi naman related into the case at hand against Sara Duterte na dinidinig nila sa kunwari sa kanilang mini kangaroo court yan na Committee on Injustice, iniladlad at binulatlat before the media ang mga bank and financial transactions ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at ni Mans Carpio na kanyang asawa. Yun nga po ang pinalagan ng asawa niya na si Attorney Mans Carpio, kaya siya nagsampa ng kasong kriminal dahil nilabag po una ang kanilang data privacy protection na karapatan niya nila sa batas. At mahigpit po ang batas na yan na hindi ka basta-basta maglaladlad ng personal, confidential, private information ng isang tao o individual regardless kung siya ay opisyal o hindi opisyal ng gobyerno nang hindi naaayon sa batas. Malinaw po yun. Pangalawa, yung pagkakaroon ng paglabag sa bank secrecy law. There was no court order mandating the AMLAC na i-present ito as evidence and there was neither any court order or any court application of mandamus or authority to waive ang secrecy law sa bangko pertaining to the details of the records of information na mayroon po sina Vice President Sara Duterte at ang asawa niyang si Mans Carpio, kailangan po dumaan yun sa court kasi nga may bank secrecy law. At mayroon din pong Anti-Money Laundering Act na limitado lang sa executive session ang pwedeng pag-discuss ng report ng AMLAC kung ito ay nire-require ng lehitimo na forum at lehitimo na government body like Congress, Senate, House of Representatives, but it cannot be done in full public disclosure without violating
yung tatlong batas na napakahalaga na magiging kriminal po ang gagawin mo. Like, for example, ang Data Privacy Protection Act, ang Anti-Money Laundering Act, at ang tinatawag nating Bank Secrecy Law. Ang mga batas na ito ay nakaayon din po sa constitutional right ng isang individual na dapat ang mga information of confidential nature and personal private data ng isang tao ay yan po may garantiya na pinoprotektahan po na yan ng kanyang karapatan for privacy and confidentiality. So yan, kaya po ang mga posisyon na ito na ginawa ng BIR ni Commissioner Mendoza na hindi po siya nagpakabobo kagaya ni Ronel Buenaventura at ng mga alipores at sobrang sipsip kay Marcos at kay Romualdez at kay Lalo Istro na mga akala mo hindi nag-iisip no, itong AMLAC officials led by their AMLAC Executive Director. 5 araw pa lang siyang umupo at gumawa na ng kabulastugan at katarantaduhan, nilabag ang mga batas la hindi lamang ang konstitusyon kundi 3 partikular na mga specific laws, lalo na po ang criminal intent nito na ipahiya, iladlad at ibigyan ng malisyusong interpretasyon ang mga questionableng pag-include ng bank and financial transactions records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa way back 20 years ago hanggang umabot po na hindi nasakop ng impeachable officials tenure of duty niya ang mga taon 2006 hanggang 2021 ay ipinilit pa rin po ang pangbabastos, ang pangbabalahura kay Sara Duterte. Kaya dumulog sa korte, nag-file ng kasong kriminal si Attorney Manscarpio. At ang kinahinatnan po ay natakot at nag-alangan ang mga abusado na mga sumbi ni Marcos. Sumbi talaga. Ang mga abusado na sumbi ni Marcos at nila Romualdez sa pangunguna ni Malitagang leader nila doon sa House Committee on Justice, on Injustice raw, hindi po pinabuksan ang mga box ng tinatawag na BIR tax receipts. Ayan, ikita pa natin. At dahil nga po may nauna ng pangyayari sa kabulastugan at katarantaduhan ng AMLAC or Anti-Money Laundering Council at ng kanilang officials, nagkonsintihan po sila, nakipagkuntsabahan sila nila Luistro at ilang mga alipores dyan ng sindikato ni Marcos at Romualdez sa House of Representatives. Hindi po pinayagan ng BIR na gano'n ang pagtrato sa mga sensitibo at mga pribado at confidential na internal revenue tax receipts na ginawa po ng BIR na nag-warning siya. Na only in those instances, sa loob ng executive session, pwede siguro ninyong tingnan. Ibig sabihin po, closed door yon at may confidentiality pa rin. And pangalawa, pwede siguro na kung ang purpose ay material to the execution of another amendment or creation of another law pertaining to tax and tax returns. So wala naman impeachment ang purpose. Diyantayin nyo na ito ay ipalabas ang subpoena duces tecum. Pag sinabi pong duces tecum subpoena, pinapasomon at pinapasubmit ang mga dokumento. Yan pong pagkakahulugan ng subpoena duces tecum. Ang isa naman po ay ang subpoena ad testificandum. Ikaw naman ay minamanduan na magtestigo. So, hindi nagtagumpay po ang maitim na budhi na balak, maitim na budhi ng mga alipores sa House Committee on Injustice, kaya ang pumabor lang po dito ay ang Kamatayan Black. Ito po yung Communist Party, New People's Army, NDF, mga urban terrorist promoters and connectors and infiltrators na nagmamaskara na kunwari party list. Sila po yung bumoto na pabor sa pagbubukas ng box, 3 sila, at pati po itong Akbayad Group, nila Dilima, nila Trillanes, nila Jokno. Pero 38-6 po ang botohan, kaya hindi nabuksan, nakadeposito lang ang box of tax receipts, documents, and other related
pertinent documents hindi po nabuksan on the floor or on the panel of presentation na covered by media. Ayun. So, siguro, sa tingin ko, tatlong bagay ang nagpabahag ng buntot nila. Number one, bumahag po ang buntot ng House Committee on Injustice, majority of them, sapagkat alam nila na may criminal silang pananagutan. They have a criminal accountability, kagaya ng nangyari nila na dahil sa kanilang pagiging abusado at pagiging hambog sa kapangyarihan, nilabag nila yung mga financial and bank transactions, confidential and private records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa, at ang malala pa, hindi sakop ng impeachable years ngayon bilang Vice President. 19 years ang kanilang binaktrack para ipakita lang na may bilyones na transaction di umano sa mga bank accounts ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Eh walang court order yon. Malinaw yan na paglabag sa Anti-Money Laundering Act, sa Bank Secrecy Law. Ayun, hindi na nila inulit. Dito po, sa diskarte nila, patungkol sa sinasabi nilang mga tax receipts. Pero expected naman po natin na ang grupo ng mga hilaw na komunista, ang Akbayad o Akbay Dalabayad, Akbayad, Akbay Dalabayad, yun ang grupo ni Hontiveros. Tapos kasama nila na nagtutulak na buksan ng box dahil hawak na nila ang beat, ay ang Kamatayan Party List ng CPP, NPA, NDF. Number one, ang Alliance of Communist Teachers. Nagre-recruit ng kabataang mga guro upang gawing corn beef doon sa mga NPA area at saka mag-rally. Nasabihin nila sibilyan ito ng mga teachers. Pero nagkataon lang na may bit-bit silang Armalite rifle. Alliance of Communist Teachers. ACT Teachers Party List. Hawak naman talaga ng Communist Party at NPA related yan. At yan ay nagre-recruit ng kabataang guro para gawin ng NPA. Ay di yun po, sila lang ang nagtutulak para pabuksan at labagin na naman at nabusuhin ang kapangyarihan nila at pati na po ang mga batas patungkol sa pagprotekta sa privacy of information ni Vice President Sara Duterte. Maliban po sa Alliance of Communist Teachers, ang Gabriela NPA Lover Party List, nandun din po. So bumoto din sila na pabuksan ng box ng tax income and tax receipts ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. At ang grupo pa na Kabataan NPA Recruiter Party List. Ito dapat actually ang binubuksan dapat ng mga tax returns nila eh. Yung mga salin nila, yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth nila. Ito dapat ang binubulatlat at ito dapat ay binubunyag sa taong bayan. Sapagkat for the last 20 years, 2001 ang unang sabak nila sa party list na yan, ang bayad muna party list ang una, ngayon wala na. Pero nandyan pang tatlo na liporis nila. So mag 25 years na po sila dyan po sa Kongreso. At taon-taon po, hindi bumababa sa 500 million pesos ang nakukulimbat nitong mga teroristang grupo na to na nagmamaskara bilang party list. So dapat yan ang binubuksan. Yan ang dapat kinakalkal, ang kanilang mga salin, ang kanilang mga tax return payments ng mga resibo, at pati po ang paggamit nila ng kwarta o pera ng gobyerno. Yan. At yun namang akbayad, Akbay Dalabayad or Akbay Sabay Bayad, si Boy Ngiwe, yung grabe ang obsession nito, no? Kay Vice President Sara Duterte kasi talbog na talbog ang beauty niya kay Vice President Sara Duterte. Siya din po bumoto din yan sa pagbubukas daw ng box. Kaya ganun din po si Lola Laila de Lima. Well, expected natin po yun. Pero yung mga duwag at mga magnanakaw na politiko na miyembro ng Malitagang sa Kongreso, sa House of Committee on Injustice, hindi po nakaporma. Bumahag ang buntot. Nawala yung hawak mo ang bit. Ayun. Kasi baka panibago at multiple counts ng kasong kriminal malamang ang mapupuntahan nila. At sigurado yan, tuloy-tuloy na kasong kriminal yan kahit wala na po sila sa Kongreso. Okay, hindi ko po kayo pipigilan, Madam Chair. Ito po yung social media card patungkol sa naging pananalita kanina na inihayag ni Congressman Paulo Marcoleta.
Hawak yung bit, di po ba? Sabi ng kanta, huwag mong bibitawan, huwag niyong bibitawan yung box. Pero nabitawan po ang kanilang pagiging tapang-tapangan at abusado, Congressman Paulo Marcoleta, at mukhang tumiklop at hindi na po natuloy, mga kababayan, ang hawak mo ang box. Nabahag ang buntot. So malinaw po na itong nangyari kanina ay hindi na po nila itinuloy ang tudutudong paglabag at paggamit ng criminal actions violating the law dyan sa House of Committee on Injustice kasi overkill na. Mas lalo pang pinapaboran at nagkakaroon ng sympathy ang malawak na sektor ng iba't ibang bahagi ng lipunan sa nakikita pong katarantaduhan ni Marcos at ni Romualdez na paglaruan po ang importanteng instrumento sa accountability, ang impeachment process. Kaya naman po, tuwang-tuwa naman. Bagamat hindi nabuksan ang box, itong mga madre at mga nagpapakilala po na grupo ng mga complainants nang magkaroon po ng botohan, unanimous daw halos, na mayroon pong probable cause. May batayan upang ang impeachment complaint ay umusad for deliberations ng plenaryo ng House of Representatives. We expect 2 weeks from now, makukumpleto na yan nila ang kanilang tinatawag na committee report. At nandun po yung attachments at bibigyan nila ng kopya ang bawat miyembro ng House of Representatives at doon itatakda ang plenary debate and presentation. At pagbubutuhan yan sa plenaryo. Pag sinabing plenaryo, iyan po ang kapulungan na. So they need itong sila Marcos, sila Romualdez, 107. Mukhang nag-head count na kanina si Sandro, mukhang si Charis, Pimpenko, Marcos. Kaya tinatawag siya ni Atty. Harry Roque na Charis. So si Sandro Marcos po ay nag-head count na kasi kung 1 week or 2 weeks from now, within the middle of the month of May, ay magkakaroon po ng deliberation and plenary debate and approval at the plenary session itong ginawang chop suey at pansit canton na uri ng impeachment report na isusumite nila Luistro. We expect na makukuha din nila ang 107 or more na boto ng mga buhayang politiko na nag-aantay na sumahod ng panibagong panunuhol. Ayuda, insertions, hindi po nawala ang mga ito. Nagbabago lang ng technique, hindi lang masyadong garapal, pa isa-isa, pa unti-unti, pero tuloy-tuloy na bumababa po ang kasindikatuhan na ito. So yun. So pagkatapos po ng deliberation yan, bawat isa ay bibigyan ng pagkakataon na magsalita. For example, 5 minutes ang iyong time to explain ng boto mo. Yes or no. Dito po sa pagbubuo ng articles of impeachment to be transmitted to the Senate. So 107 po, no? At pag nakompleto nila ang 107 votes ng mga kongresistang kasabwat sa sindikato ni Marcos at Romualdez, pwede na pong magsagawa ng transmittal order and notice of transmittal sa Senado. At doon na mag-operationalize ang forthwith. Depende sa Senado kung ano ang kalendar of priority and ano interpretation nila sa pagiging impeachment court nila. The days, the dates, the schedule, exclusive sa kanila yan. Okay. Ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng forthwith? Ayan, diniscuss ko yan kanina, mga kababayan. At naipakita po natin na ang Senado lamang at ang kapulungan ng Senado ang magtatakda kung mag-proceed o hindi. So we expect na middle of May ay ilalarga po ang pagpapaakyat with transmittal notice na ang impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte ay nabuo na. So ano yon? Graft in corruption, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. So, ang gagawin ngayon ng House of Representatives pagkatapos ng plenary vote and plenary debate nila, alam naman natin makukuha nila yung 107 kasi brasuhan at suhulan lang naman ang gagawin dyan.
they're not making decisions out of reason and out of rationality and objective purpose. Para kunwari na tama at mayroong makatotohanang batayan na ipaakyat ang articles of impeachment. When the plenary votes with 1/3 of the Congress members ng House of Representatives, ang magsasabi po na si Sara Duterte ay may pananagutan na dapat gawin at ito ay dapat magkaroon ng trial sa Senado, mga kababayan, yan ba ay matatawag ng na-impeached si Sara Duterte? Yes, na-impeach po siya sa House of Representatives. Pero hindi po siya na-convict pa, ay may trial pa po. Magkakaroon pa ng proseso ng parang korte na tatawagin po ito na impeachment court. Pero pwede na habang nakabinbin ang usapin, kung i-convene at itutulak ang impeachment court, ay depende po yan sa magiging paninindigan ng Senado kung aantayin ba nila at they're going to extend due courtesy to the Supreme Court patungkol sa pending issue na idinulog po ni Vice President Sara Duterte doon sa grave abuse of discretion and grave abuse of authority amounting to lack of authority. Yun po ay nakapending. Hindi pa po yata naihabol ang amendment doon sa certiorari hinggil po sa paggamit ng mga paglabag at mga gawaing kriminal na nang babaluktot ng mga batas kagaya ng Anti-Money Laundering Act, binaluktot din pong Bank Secrecy Law at ang Data Privacy Protection Act. Depende sa Korte Suprema kung ihahabol din nila na bago magsimula ang impeachment court o bago magkaroon ng trial ay magkaroon na sila ng paghahatol at desisyon hinggil po sa impeachment question which are now primarily na ibinalik muli sa Korte Suprema kung ito ba ay pagbibigyan o hindi. Ayan. So pwede na po nating tanggalin itong ating social media card and si Ka Eric po mag-wrap up na ng mga major points of discussion. Number 1, si Sara Duterte po ay hindi pa nai-impeach. Siya po ay submitted na ang kanyang kaso na niluto at ginawang chapsoy at pansit canton ni malitagang leader Luis Tro at kailangan pa nilang idaan sa mga 1 linggo o 2 linggo pa bago magkaroon ng botohan. At yan naman ang abangan natin kung saan kailangan po 1/3 ang magboboto na makakakuha ng yes. Dapat ipakonvict at itransmit na for trial ang kay Sara Duterte na kaso. So, bawat isa, magtatalaka yan at magkakaroon ng time to deliberate and presentation. Pero the numbers, which is ang numero nila na tinatarget, 107 votes or more, ay sa tingin ko nakuha na nila. Pero pagdating po sa Senado, hindi makokontrol ito absolutely ni Marcos at ni Romualdez. Lalo pa nga at nagbabangayan, nagkikiskisan at nagbabanggaan ngayon ang interest ni Romualdez at ni Marcos at ng mga grupo nila kung paano mag-survive at paano imaniobra na ang spectacle of political circus mapupunta po ang atensyon laban kay Vice President Sara Duterte. Iyan ang ginagawa nila ngayon, mga kababayan. Ginagawa ngayon ng nila Marcos, nila Romualdez, lalo na itong anak ni Marcos Jr., akala mo siya po ang Kingdom Lord sa kaharian ng Kongreso, nagmamaniobra na po sila na makakakuha sila muna ng mga senador na maninindigan bilang sponsor-tirador nila sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Sapagkat sa trial o sa impeachment court, kapag nabuo ito ng Senado, obligado na si Vice President Sara Duterte na humarap doon kasi ipapatawag siya ng Senado at pwede rin naman na hindi regular na nandun siya pero ang kanyang legal defense team will now form part of the trial procedure requirements na dapat nandun sila. At nandun din po ang impeachment
team of prosecutors na ang atat na kunwari ay magaling ang kanyang pagtingin sa sarili niya at doon siya mag-passion show, itong si malitagang leader Luistro. Oh. So, wala pa po ito, 2 weeks to 3 weeks pa nga ang estimate ko bago siguro ito makyat sa Senado. At malinaw naman na tiniming din po ng Korte Suprema ang sinasabi nila, hindi agad-agad o hindi instant noodles type na kapag nilagyan mo na ng mainit na tubig, buksan mo, kainin mo na. That's not the way forthwith is being interpreted by the Supreme Court. At ang forthwith, sabi nila, ay nakatakda at nakabatay sa desisyon ng kapulungan ng Senado at sila lang ang magsasabi anong kalendaryo nila, anong petsa gagawin nila, depende sa kanilang desisyon bilang kapulungan. Ayun. So mga kababayan, yan muna ang pananaw natin. Pagdating sa Senado, it's a different ball game. Sapagkat nandun na po ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte represented by Fortune and Narvasa Law and Partners. Wow, mabigat ha? At doon sa Senado, may mga matitinong mga senador pa na naiiwan doon na hindi kayang takot-takutin at imanipula ang kanilang political positioning sapagkat the impeachment trial and the impeachment court, these are all mainly political in nature. Pag sinabing political, hindi po yan nakatali sa batas. Pero dapat sumusunod sa batas. Mayroon pong sariling kakayahan at mayroong sariling definition po ng pagiging quasi-political, quasi-civil, quasi-judicial. Ayan. Pag sinabing quasi, ay parang korte din sila at parang sila din po ay mayroong political at mayroong legal na mga ginagawa pero mainly political po ang process. Dahil ang target nito ay tanggalin sa kapangyarihan ang Vice President at hindi na siya makakatakbo pa sa anumang government position o ma-appoint kapag siya ay na-convict sa Senado. Yan ang ating aabangan sapagkat right now, ang projections, no, I have seen Senator Marcoleta, sinasabi niya na ang kanyang projection mga 6 lang or 7 ang mga solid, rapid, naglalaway-laway na hatawin at latiguhin si Vice President Sara Duterte sa Senado. Number 1 dyan, si Risa Libreng Mangarap Hontiveros. Sabi niya, matagal ko nang pinag-iisipan eh. Kaya ko namang tanggapin ang hamon ng mamamayan na maging presidente ako. Utot! Kaya mong tugunan ng hamon. Hindi! Gusto mo talaga yon. Yun talaga ang ambisyon mo. Kaya feelingira ka, pating tulog na bata sa ospital at walang kamalay-malay, pakaway-kaway ka pa if nag-i-interact ka doon sa batang pasyente. I think, ano ba yun, Children's Hospital. Kulang na lang itong si Risa Hontiveros ay maglaro ng Jolens sa gitna ng EDSA na naka 2-piece bikini. Or naka 2-piece, ano tawag nito? Na pang beach attire no, sa gitna ng EDSA para lang mapansin. Yan, isa yan, si Kiko Sharon Cuneta Pangilinan. Si Sharon Cuneta, tuloy na damay pa. Si Kiko Pangilinan. Ayan, mga atat na atat yan. Tito Soto. No? Minsan tawag sa kanya si Tota Soto. Sila po yung mga rapid o naglalaway-laway parang mga asong ulol na talagang gustong hatawin si Vice President Sara Duterte, but they need 16 senators at the Senate as acting as impeachment court judges. They need 16 para po mapakonvict si Sara Duterte. Mukhang malabo, sabi ng mga senador, baka 6 lang, 7. Kaya nga nila gusto ipakulong si Chis Escudero, si Jingoy Estrada, at si Joel Villanueva. But they can still vote. Sakali mang mangyari po yan, they can still vote. Pero mukhang malabo na makuha pa rin ang 16 senators to vote yes for the conviction on charges of complaints of impeachment violations sa konstitusyon si Sara Duterte. Mananatili po siyang Vice President. All the circus and all the spectacles na ginamit po sa House Committee on Injustice at sa House of Representatives, bahagi po ito ng malaking disenyo
na hindi man mapapakonvict at hindi man mapatanggal ng sigurado si Vice President Sara Duterte, that will render her to be disqualified forever na tumakbo at maging bahagi pa o maging kandidato pa sa anumang elected positions. So kung hindi man nila makuha yan, at least tinapunan nila ng tunito-niladang putik ng pagpapahiya, pangiinsulto at pangbabasto si Sara Duterte. Na nakita natin kung paano nila ginawa ang katarantaduhang ito, di bali ng labagin at baluktutin ng mga batas. Diyan sa House Committee on Injustice, sa House of Representatives. Pero nagkamali sila. Mas lalo lamang po na tinangkilik at niyakap ng mayoriya ng mga Pilipino si Sara Duterte as the real alternative to become the next president sa bansang Pilipinas ang nasusunod sa yapak o papantayan o tatapatan niya o hihigitan pa ang tapang at malasakit ng Tatak Duterte bilang pamunuan sa gobyerno natin. Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagtangkilik at pagsuporta ng ating programang Bigwas ng Agila. Let's try to have some resource persons na magiging kapanayan po ni Ka-Eric dito sa Bigwas ng Agila from time to time. And abangan nyo po, we can have Attorney Paulo Marcoleta or si Attorney Paulo Panelo or si Attorney Baligod, no? Or sino pa man, si Ka-Peter Caramon, ibalik din natin para magkaroon tayo ng masaya at masigla na interaction dito sa Bigwas ng Agila. Huwag kalimutan mag-share, mag-subscribe, mag-promote at mag-campaign na lumawak at lumakas ang ating mga videos na tinatalakay po natin sa topic dito sa Bigwas ng Agila at ang ating YouTube channel at ang Facebook channel po ng Bigwas ng Agila. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, pagtitiwala at pagmamahal sa advokasya po ni Ka-Eric at ng ating team Bigwas ng Agila upang maging sandigan ng plataforma sa mas malawak na talakayan ng katotohanan sa mga balita na hinaharap at mga issue na lumalaganap sa ating bayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Maraming salamat muli. Bye for now. Mabuhay ang Bigwas ng Agila, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po mga kababayan.